Ibig sabihin, ang sagupaang ito ang maghihiwalay sa mga kalahok upang mailabas ang pinakaangkop na tao para sa posisyon ng hari. Maraming malalakas na tama ang tinanggap ni Miryo na tuluyan ng nagpahina sa kanya at naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Naiwan si Goku nakaharap si Zalma at dito natin masasaksihan ang tunay na kompetisyon. Muling sumiklab ang labanan nilang dalawa at nagsimula silang magpakawala ng mga suntok sa isa't isa. Magkapantay ang dalawa sa laban, sa madaling salita, nagpapatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa magkaparehong antas na nangangahulugang tunay ngang karapat-dapat si Zalma na labanan si Goku. Mas lalo pang pinalakas ni Zalma ang kanyang kapangyarihan at bilang tugon ay umabot si Goku sa yugto ng Super Instinct at doon narating ang kanilang laban ang sukdulan. Naipabagsak ni Zalma si Goku, ngunit agad ding nabawi ng isa ang pag-atake gaya ng inaasahan. Nagpatuloy ang lahat sa ganitong paraan hanggang sa may isang estrangherong nakialam at pinilit ang dalawa na itigil ang laban. Inutusan ng dayuhan na ihinto ang sigalot na ito. Walang sinuman ang makaaabot sa antas ni Soren, kaya ang pinakaangkop na paraan upang mapunan ang kanyang posisyon ay ang humanap ng isang taong walang napakalakas na pisikal na kakayahan, ngunit may pusong malinis at walang galit o inggit. Upang hindi ito bumaling laban sa ibang mga nilalang, ngunit sino ba ang nilalang na ito? Sumagot ang dayuhan na si Zeno ang magiging kapalit ni Soren, isang batang-bata na upo sa posisyon nito at hindi mangangahas na pagtaksilan ang lahat. Natuwa si Goku sa balitang ito dahil alam na alam niyang si Zeno ay isang tunay at tapat na hari sa kanyang dating panahon, samantalang nakaramdam naman ng matinding pagkadismaya si Zalma. Dahilan upang agawin niya si Zeno mula sa mga bisig ng kanyang ina at magbantang patayin ito sa harap ng lahat. Pagkatapos noon, ay hindi inaasahang nangyari at kinumpirma ni Zalma na sisimulan na niyang patayin si Zeno. Walang nagawa si Goku kundi panoorin ang nangyayari dahil ang banta ay humahabol sa lahat. Makalipas ang ilang sandali ng matinding tensyon, nagulat ang lahat sa pagdating ng kakaibang matandang lalaki na biglang sumuntok kay Zalma ng napakalakas hanggang sa tuluyan itong mawala ng malay. Hindi pa doon nagtapos ang matanda, bagkus ay nagpakawala pa siya ng napakalaking kapangyarihan at itinutok ang kanyang pag-atake kay Zalma na naging dahilan ng kanyang katapusan sa isang nakakagulat na tagpo. Namangha ang lahat sa nangyari at nagtaka kung bakit siya nakialam. At nagsalita ang matanda sa kanila at sinabi, sa katunayan, ang pangalan ko ay Sebas at isa akong Seon. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, Goku. Mabuti at nais mo ring mapanatiling ligtas ang panahong ito. Labis na humanga sina Goku at Vegeta sa kakayahan ng nilalang na ito, at iyon ang nagpapaliwanag kung bakit kinakabahan ang pari sa tuwing nakikita niya kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng matandang ito. Imposibleng magkaroon ng ganitong kakayahan ang isang Seon, lalo na sa panahong milyon-milyong taon na ang nakalipas. Matanda, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung saan nagmula ang lakas na ito? Naunawaan ko na ngayon kung bakit ka kinatatakutan ng pari. Nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Vegeta at Goku kasama ang matandang si Sebas na nagpakilala sa sarili bilang unang Seon na nilikha sa pag-iral at siyang pinagmulan ng lahat ng umiiral na nilalang na Seon. Nagtaka si Goku kung paano nangyari iyon. Sumagot ang matanda na siya ay isang makapangyarihang kumain ng prutas at may malapit na ugnayan kay Haring Surin, ang may-ari ng mga mahiwagang prutas. Tinanong niya sina Goku at Vegeta tungkol sa kalagayan ng kanilang panahon, ngunit hindi naging kasiya siya ang sagot. Patuloy na naghahanap sina Goku at Vegeta ng angkop na paraan upang maayos ang kanilang wasak na panahon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi umiiral ang Dragon Ball sa panahong ito at si Zalma na sana ililikha sa mga ito sa hinaharap ay napatay na ngayon ni Sebas. Sumagot ang matanda at nagsabing, ano ang sinasabi mo? Ibig sabihin, nakagawa ako ng kasalanan laban sa aking mga mamamayan. Dapat may paraan upang maitama ito. Narinig namin ang tungkol sa mga mahiwagang prutas na nilikha ni Haring Sorin, at naniniwala akong makatutulong ang mga iyon upang makahanap tayo ng angkop na solusyon. Makinig kayong mabuti, bilang isang Seon, pinagpala ako ng orihinal na prutas ng kapangyarihan, hindi ng pangalawang uri lamang. Bawat taong may mabuting ugnayan kay Haring Sauron ay karapat-dapat kumain ng mga bunga mula sa orihinal na puno. May mga sangang puno para sa mga prutas na ito, ngunit bahagyang epekto lamang ang taglay ng mga iyon. Ang iba pang mga prutas ay nagbibigay ng mahika, pagpapanumbalik, pati na rin ng immortalidad at kontrol sa oras. Ano ang sinabi mo? Kontrol sa oras? Ibig sabihin, magagamit natin ang prutas na iyon upang makabalik sa hinaharap, tama ba Vegeta? Wala nang natitirang bunga ang prutas ng pagkontrol sa oras, at ang tanging taong kayang magpabunga muli sa puno ay si Haring Sorin, ang lumikha nito. Kung ganoon, ibig sabihin may isang nilalang sa labas ng pag-iral na nagtataglay ng prutas ng pagkontrol sa oras. Wala akong ideya. Iisa lamang ang kopya nito.
Maaari ninyong tanungin ang tagapagbantay ng puno. Sebas, nais kong makalaban ka. Humahanga ako sa kakayahan mo at marami pa akong gustong malaman mula sa iyo. Tumayo si Goku at naghanda para sa isang matinding tunggalian laban sa matandang si Sebas. Magagawa nga kayang mapahanga ni Goku na nagpamangha sa lahat, pati ang matandang ito. Nagsimula ang labanan habang magkaharap sina Goku at Sebas. Sa simula ay lumalaban si Goku sa kanyang normal na anyo upang unti-unting masukat ang lakas ng kanyang kalaban. Alam ni Goku na napakalakas ng kanyang kaharap, lalo na at madali nitong nalampasan si Zalma. Kaya wala siyang pagkakataong pabagsakin ito sa umpisa, at siya pa nga ay tinamaan ng sunod-sunod na pag-atake na madaling nagpabagsak sa kanya sa lupa. Kakaroto, wala tayong oras para sayangin, tigilan mo na ang laban na ito, huwag mong kalilimutan na dalawa ang kaluluwa ko. Vegeta, hindi pa ako tapos, pampainit pa lang iyon. Tingnan natin kung kakayanin mo ito, Sebas. Mas lalo pang pinalakas ni Goku ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang kanyang pinakahuling anyo, ang pinakamataas na antas na naabot niya sa panahong ito. Si Goku ang unang umatake sa pagkakataong ito, at ang labanan ay nauwi sa matinding pagkawasak na yumanig sa buong lugar. Lumayo si Vegeta upang makaiwas sa pinsala ng laban dahil napagtanto niyang hindi ito matatapos ng mapayapa. Patuloy na nagpakawala si Goku ng mga pag-atake habang depensa lamang ang ginagawa ng isa. Hanggang ngayon, hindi pa inilalabas ni Sebas ang kanyang tunay na lakas. Nag-ipon si Goku ng napakalaking enerhiya para sa isang dambuhalang kamehameha. Ang nakatawag ng pansin kay Sebas ay ang napakalaking reserba ng enerhiya ni Goku na maaaring maging sanhi ng pagkawasak ng planeta. Tumayo si Sebas upang salubungin ang pag-atake, at pagkatapos noon ay sumabog ang buong lugar at nagdulot ng napakalaking epekto sa paligid. Nagulat si Vegeta. Ang dahilan ay nanatili pa ring nakatayo si Sebas sa kanyang kinatatayuan, ngunit ang mas nakakagulat ay hindi man lang nawala ang kanyang ngiti. Sa pagkakataong ito, si Sebas naman ang unang umatake, at pagkatapos ay marahas niyang sinunggaban si Goku at mahigpit itong kinuyom sa kanyang kamao. Patuloy na pinisil ni Sebas si Goku hanggang sa mawala ang kanyang anyo. Pagkatapos noon, hindi nasiyahan si Goku sa nangyari, kaya dahil sa matinding emosyon ay nagpakawala siya ng naglalagablab na suntok ng buong lakas niya hanggang sa humantong ang laban sa isang trahedyang hindi niya inaasahan. Nahati sa dalawa ang kamay ni Goku matapos hawakan ni Sebas ang kanyang kamao upang pigilan ang pag-atake nito. Sumigaw si Goku ng ubod lakas. Tuluyan siyang nanghina dahil sa matinding sakit at hindi niya kinaya ang lakas ng tama hanggang sa mawalan siya ng malay. Tahimik na humanga at nabigla si Vegeta sa kakaibang nilalang na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, inalagaan ng matanda si Goku at pagkatapos ay dinala niya silang dalawa sa lokasyon ng puno. Nalaman ng tagapagbantay na si Hitsu ang lahat ng nangyari at sinabi sa matanda na dapat samantalahin ng dalawa ang panahong ito dahil magiging masagana ang kanilang hinaharap at karapat-dapat silang koronahan ng isang mataas na posisyon. Nakaisip ang matanda ng isang angkop na ideya at iyon ay ang gawing mga tagapamahala ng pagkawasak ang dalawa, lalo na dahil hindi pa nahahati noon ang mga universo. Kaya pumayag ang dalawa sa ideyang ito at pagkatapos ay nakuha nila ang prutas ng kapangyarihan mula sa orihinal na puno at dahil doon ay naging pinakamakapangyarihang mga tagapamahala ng pagkawasak sa buong pag-iral. Isinuko ni Vegeta ang kanyang buhay sa hinaharap upang makaangkop sa epekto ng prutas at tunay ngang siya ay kinoronahan para sa posisyong iyon. Umalis ang matandang si Sebas at dinala si Goku sa kinaroroonan ni Whis. Sa panahong iyon, masayang tinatamasa ni Beerus ang kanyang kabataan, matapos mailigtas mula sa kasamaan ng mahiwagang Farao. Nagsalita si Whis at sinabing, mabuti. Makakatulong ito sa ating lahat. Nahati na sa dalawang bahagi ang unibersong ito, at masasabi nating isa sa inyo ang mamamahala sa ika-6 na universo at ang isa naman ay sa ika-7 universo. Alin ang pipiliin ninyo? Walang problema. May isa akong kahilingan. Kung makatutulong ito sa akin, Whis, pipiliin ko ang ika-7 universo upang maging kasama ka. Kung ganoon, ikaw Goku ang magiging tagapamahala ng pagkawasak para sa ika-6 na universo. Pagkatapos noon, dinala ang mga Kaioshin upang maiugnay ang kanilang buhay sa mga mandirigma at tunay ngang naging isang tagapamahala ng pagkawasak si Goku bilang katuwang ni Vados. Habang si Vegeta naman ay sinamahan si Whis sa misyon ng ika-7 universo. Matapos maisakatuparan ang misyong ito, naging matatag muli ang kalagayan, muling naisaayos ang pag-iral, at tuluyang naalis ang lahat ng tusong mandirigmang nagtatangkang sirain ang sistema. Pagkalipas ng 500 taon, wala nang hangganan ang buhay ni Goku. Isa na siyang immortal hanggat buhay pa ang Kaioshin. Lumaki na si Beerus at si Haring Zeno naman ay naging ganap ng hari. Naglaan si Goku ng panahon upang sanain ang batang si Beerus.
Lumipas pa ang panibagong 500 taon habang patuloy na lumalaki sina Beerus at Zeno, at nagpapatuloy pa rin ang pagsasanay ni Beerus at Goku. Beerus, nagbago na ngayon ang sitwasyon. Tuluyan kong nailigtas ang iyong mga mamamayan at itinaguyod ka. Kaya dapat ay maging masunurin ka na ngayon. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang laban sa isa't isa, at hirap pa rin si Beerus na pigilan ang mga pag-atake ni Goku na tila masyadong mabibigat. Hindi lamang layunin ni Goku na palakasin si Beerus, kundi nais din niyang itaas ang antas nito hanggang sa kaya nitong makipagsabayan sa kanya, at ito ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba niya kay Vegeta. Nananatiling naghihintay lamang sa mga pangyayari at hindi pinansin ang ideya ng pagsasanay sa iba. Sapat na muna iyon sa ngayon. Nais kong subukan ang kakayahan mo upang makita ko ang antas ng iyong mga abilidad ngayon. Ito ang unang labanan sa pagitan ng pinakamalalakas na tagapamahala. Kapwa may kani-kanilang kalamangan ang dalawa sa sagupaan. Pareho nilang nagawang madaig ang isa't isa, at sa ngayon ay tila walang nakahigit sa kanilang dalawa. Matapos lumipas ang ilang araw sa isang hindi kilalang mundo at sa ibang dimensyon na tanging pinakamapanganib na mga nilalang lamang ang naninirahan. Isa itong mundong pinagsasama-sama ang lahat ng lahi ng mga nilalang. Nagtipon ang isang grupo ng mga nilalang para sa isang mahalagang pangyayari na pinamunuan ng lider ng mundong ito. Nalunod sa kasakiman ang lider at nagsimulang isakatuparan ang kanyang masasamang balak ayon sa kanyang kagustuhan, lalo na matapos niyang malaman ang katotohanan. Namatay na si Soren, at may dalawang nilalang na tinatawag na Goku at Vegeta na nagawang makuha ang matataas na posisyon para sa kanilang sarili ng walang kahirap-hirap. Nagsalita ang leader at sinabi, "O mga nilalang, alam na ninyong wala ng tunay na namumuno sa pag-iral, at ang payasong si Zeno ay hindi karapat-dapat sa posisyong iyon. Ibig sabihin tayo na ngayon ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong pag-iral. Lalo na at nasa atin ang prutas ng pagkontrol sa oras, na siyang natatanging natitirang bagay sa buong pag-iral. Salamat sa prutas na ito, magagawa nating sakupin ang buong pag-iral at maaangkin natin ang lahat ngayon. Nais kong hikayatin ninyo sina Goku at Vegeta tungkol sa plano ng ating panahon. Nais kong dalhin sila sa lugar na ito." Nagpatuloy ang pagsasanay ng halos isang oras, at pagkatapos noon ay biglang lumitaw ang isang maliwanag na liwanag malapit sa kanilang dalawa na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang nilalang. Pagkaraan nito, lumitaw ang grupo ng mga kakaibang individual na may pambihirang anyo. Nagulat si Goku at lumapit ang pinuno ng pagbisitang ito, sinasabing sila ay mula sa ibang dimensyon ng panahon na kinabibilangan ng mga nilalang mula sa iba't ibang mundo. Sa madaling salita, doon sa lugar na iyon matatagpuan ang lahat ng uri ng lahi ng mga nilalang, kaya nagtanong si Goku. "Ano ang kaugnayan ko sa inyo kung kayo ay mula sa ibang mga mundo? Ibig bang sabihin nito ay may mga espesyal kayong kakayahan?" "Tama Goku, matagal naming inabangan ang inyong pagdating ni Vegeta, at humanga ang aming pinuno sa iyong pagkatao. Narinig naming nais ninyong makuha ang prutas ng pagkontrol sa oras, tama ba?" "Tama, pero paano ninyo nalaman?" "Ang totoo, ang dahilan kung bakit mayroon kaming iba't ibang nilalang ay dahil taglay namin ang ganitong uri ng prutas. Kayang dalhin ng aming pinuno ang iba't ibang uri ng nilalang mula sa magkakaibang panahon dahil sa prutas na ito. Sumama kayo sa akin." Matapos ang isang paglalakbay na tumagal ng ilang oras, tunay ngang nadala sina Goku at Vegeta sa kakaibang dimensyon ng panahon na puno ng mga bagyo at hindi pangkaraniwang kaguluhan sa panahon. Isa itong lugar na imposibleng tirhan ng payapa, at dito naninirahan ang pinunong tinatawag na hari ng panahon. Nakuha niya ang pangalang iyon dahil sa prutas ng oras na nagbigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang panahon ayon sa tindi ng sitwasyon. Tumayo si Goku ng kaharap ang pinunong ito, at pagkatapos ay naganap ang usapan na ganito. "Alam na alam ninyo ang dahilan ng aming pagpunta rito, Commander. Kami ay mula sa hinaharap na bilyon-bilyong taon ang layo mula sa panahong ito. Nais naming tulungan kayo at nais naming sumangguni sa inyo tungkol sa prutas ng oras. Goku, makinig ka muna, kailangan mong maunawaan na ang kapangyarihan ng prutas ay nasa aking pagmamay-ari lamang, ngunit hindi ibig sabihin noon ay may karapatan akong mag-utos sa inyo." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang ibig mong sabihin, dahil ikaw lang ang napili sa lahat upang kumain ng prutas, nangangahulugan itong isa kang mabuting nilalang at tumutulong sa pagpapanatili ng pag-iral." "Tama. Pero hindi na ako ganoon ngayon, lalo na matapos may ilang hangal na nilalang na umangat ang katayuan ng libre at nalampasan pa ako." "Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihing nais mong sirain ang bagong sistema?" "Lintik, alam ko na iyon mula pa sa simula. Imposibleng makuha ang prutas na ito ng basta-basta lamang." Ang tunay na layunin ng pinuno ay samantalahin ang tiwala ni Goku at Vegeta upang alisin ang lahat sa kanilang mga posisyon.
Pagkatapos ng pagkamatay ni Sorin, ang may-ari ng mga prutas, nagrebelde ang grupo ng mga hari kabilang ang hari ng panahon at ngayon ay balak nitong sirain ang lahat. Itinaas ng pinuno ang kanyang kamay na may hawak na dambuhalang espada at yumanig ng marahas ang buong lupa, dahilan upang mapabagsak sina Vegeta at Goku. Nagalit sina Goku at Vegeta at pagkatapos ay sunod-sunod silang nagpakawala ng mga pag-atake ng walang awa. Patuloy namang gumanti ang isa ng mapanirang mga hampas hanggang sa mabigo sina Goku at Vegeta at mapilitang sumuko. Lumikha ang hari ng panahon ng isang maliwanag na liwanag at pagkatapos ay nagpalabas ng ilang tao na ikinagulat nina Vegeta at Goku. Sila ang mga kaibigan nina Goku at Vegeta at ang ilan sa kanila ay pinakamahalaga sa kanilang buhay. Bakit narito ang mga taong ito? Paano sila napunta sa panahong ito? Hindi agad na unawaan ni Vegeta ang tunay na pagkakakilanlan ng mga taong ito. Ang Vegeta na ito ay mula pa sa panahon ng kabataan ni Goku, kung saan bumalik si Goku mula sa kanyang panahon bilang bayani. Sa madaling salita, si Goku lamang ang tunay na nakaalam sa pagkakakilanlan ng mga individual na ito. Vegeta, mga kaibigan natin sila, at hindi lang iyon, narito rin ang asawa mo na si Bulma. Tinawag ni Bulma si Vegeta, ngunit hindi agad naintindihan ng prinsipe ang ibig sabihin ng mga salita ni Goku. Gayunpaman, nakumbinsi siya ni Goku, lalo na at alam naman ni Vegeta, mula pa noong una na si Goku ay nagmula sa hinaharap. Lahat ng kanilang mga kaibigan ay nabigla, dahil dinala sila ng hari mula sa panahon ng Tournament of Power papunta sa panahong bilyon-bilyong taon na ang nakalipas, upang patunayan kina Goku at Vegeta na kaya niya silang kontrolin. Ngayon Goku, nakikita mo na ang iyong mga kaibigan. Wala ni isa sa kanila ang makakatawid sa harang, at gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi mo rin sila malalapitan. Lintik, ano ba talaga ang gusto mo sa amin ngayon? Makinig kayong mabuti. Kailangan ninyong agawin ang buhay ng bawat nilalang na may posisyon, simula sa mga tagapamahala ng pagkawasak. Impossible iyon. Kung ganoon, paano kung patayin ko ang mga taong ito? Hindi mo na sila muling makikita, lalo na at wala naman kayong Dragon Balls. Nalungkot si Goku. Paano niya magagawang patayin ang mga tagapamahala ng pagkawasak? Kung hindi niya ito gagawin, ang kamatayan ng kanyang mga kaibigan ang magiging kapalaran nila. Wala pa ring sagot. Kung ganoon, maghanda na kayo rito. Tumigil ka. Hanggat ang bawat tagapamahala ng pagkawasak ay may isa pang buhay sa hinaharap, gagawin ko ito, pero binabalaan kita, huwag mo akong lolokohin. Ano ang sinasabi mo, Vegeta? Ito na ang huling bagay na kaya kong gawin. Naiintindihan mo ba kung sino ang mga taong ito? Isa kang ama sa hinaharap, Vegeta, at mayroon kang mga kaibigan sa kanila. Maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin sa lalong madaling panahon. Tanggapin na natin ang alok na ito. Maaaring mapalitan ang mga tagapamahala ng pagkawasak, pero walang ibang kapalit ang aking mga kaibigan sa hinaharap. Tara na!